Alam niyo po, kahit iluha mo pa lahat ng luha, kung nasa piling ka naman ng iba, walang kwenta yung luha na yon. Kahit hingin mo pa lahat ng pagpapatawad, kung nasa piling ka ng iba, walang kwenta yung paghingi mo ng pagpapatawad. At kahit malungkot ka pa ng sobrang lungkot, kung nasa piling ka naman ng iba, walang kwenta yung lungkot na yon. Tandaan niyo po, again, sa lahat ng tatay, ikaw yung unang-unang itinalaga ng Diyos para proteksyonan ang mag-ina mo. Ikalawa, binigyan ka ng Diyos ng asawa at anak para unang magpasagana sa kanila. Sino po naniniwala kung meron mang pinaka hindi dapat maging dahilan ng paghihirap ng asawang babae at maging ng kanyang anak, yung ama ng tahanan? Totoo po ba yun? Dapat yung ama ng tahanan hindi nagiging dahilan para maghirap yung kanyang asawa at yung kanyang anak. Kung meron mang pinaka hindi dapat maging dahilan ng paghihikahos ng asawang babae, ng kanyang anak, yung ama ng tahanan. At kung meron mang pinaka hindi dapat maging dahilan para magmukhang kawawa ang asawang babae at ang kanyang mga anak, yung ama ng tahanan. Dapat bilang tatay, sinisiguro mo na hindi nagmumukhang kawawa yung asawa mo at yung anak mo. Pero paano mo gagawin yon kung iniwan mo na sila, pinagpalit mo na sa iba? Pinaka hindi mo dapat gawin, pinaka hindi dapat na ikaw ang maging dahilan ng asawang babae at ng iyong anak, magmukhang kawawa sila. Maghikahos sila sa buhay dahil sa iyo. Maghirap sila sa buhay dahil sa iyo. Why? Una, pinaka-worth na pag-ukulan ng yaman, asawa at anak. Totoo po ba yun? Sa mga tatay, kung meron mang pinaka-worth na pag-ukulan ng yaman na meron ka, yung asawa mo to, yung anak mo to. Alam niyo po, kasi nga ito ang totoo eh. Yung perang ginastos mo para sa iyong asawa, may babuting baliktot mula sa Diyos eh. Sino po naniniwala? Yung mga tatay na gumastos para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak, may mabuting balik ito mula sa Diyos. At yung perang ginastos mo para sa iyong pamilya, may mabuting balik ito mula sa Diyos. Lahat ng ginagawa mo na pagpapasagana sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, lahat ng ito may mabuting balik sa Diyos. Pero yung perang ginastos mo, tandaan niyo po, yung perang ginastos mo sa bisyo, may sakit na balik sa iyo. Yung perang ginastos mo sa ibang babae, may pangit na balik sa iyo. At ikalawa, pinaka may karapatan sa yaman ng isang ama ng tahanan, asawa at anak niya. Alam niyo po, sino naniniwala, hindi dapat ma-deprive sa yaman ng isang ama ang kanyang asawa at anak? Naniniwala po kayo doon? Hindi pwede at napakapangit, hindi makatao na ang yaman-yaman mo, ang dami-dami mong pera, pero yung anak mo nadideprive, yung asawa mo mukhang kawawa. Alam niyo po, again, sa lahat ng tatay, magiging tatay, pamilya mo dahilan bakit pagpapalain ka ng Diyos. Tandaan niyo yun. Yung karir mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo, pinagpapala yan ng Diyos kasi unang-unang dahilan dyan, gusto ng Diyos maging daluyan ka ng pagpapala sa iyong mag-ina. Kaya pinagpapala ng Diyos yung negosyo mo, pinagpapala ng Diyos ang iyong trabaho, pinagpapala ng Diyos ang iyong karir.
Kasi nga, ang gusto ng Diyos, ikaw yung maging channel ng blessing para sa iyong mag-ina. Bakit mo isasarado ang daluyan ng pagpapala sa buhay mo dahil lang sa ibang babae? Bakit mo isasarado ang daluyan ng pagpapala sa buhay mo dahil lang sa panandaliang ligaya? At bakit mo isasarado ang daluyan ng pagpapala sa buhay mo dahil lang sa isang relasyon na walang basbas ng Diyos? Tandaan nyo, sa lahat ng lalaki, sa lahat ng tatay, magiging tatay, kahit kailan, hindi babasbasan ng Diyos ang isang relasyon na iniwan mo, pinagpalit mo sa iyong asawa at sa iyong anak. And finally, binigyan ka ng asawa at anak para unang-unang magpasaya sa pamilya mo. Sino po naniniwala? Kaya may ama ng tahanan para maghatid ng saya at hindi lungkot sa kanyang mag-ina. Totoo po ba yun? Kaya ka nandiyan sa pamilya na yan, kaya ka naging na-involved sa buhay ng isang babae at ng isang anak o ng iba pang anak mo simply because para maghatid ng saya. Alam niyo po, kaya may ama ng tahanan para maghatid ng kagaanan at hindi kabigatan sa kanyang mag-ina. Kaya may ama ng tahanan para maghatid ng tuwa at hindi luha sa kanyang mag-ina. Ang problema, una, paano mo pasasayahin ang may bahay mo kung may iba ka ng pinapasayang babae? Kasi nga ito ang reality. Sa isang hindi tapat na pagmamahal, tandaan niyo pong mabuti, iilan lang yung kagaya namin na, gaya ng sinabi ni Glenn, my first will be my last. Ilan lang yon, ilan lang kami. Na yung una sa amin, yun na yung huli. Ito, tandaan niyo mabuti ha. Ito yung reality sa isang hindi tapat na pagmamahal. Pag may pasasayahin ka, tiyak, may paluluhain ka. Pag may sasamahan ka, tiyak may iiwang ka. At pag may aalalahanin ka, tiyak may kakalimutan ka. In short, pag napasaya mo yung babae mo, tiyak mapapalungkot mo yung asawa mo. Pag sinamahan mo yung babae mo, tiyak iiwan mo yung asawa mo. At pag pinili mo yung babae mo, tiyak makakalimutan mo na ang asawa mo.